Hello guys, at ngayong araw ituturuan ko po kayo paano ipasa yung drive test dito mainly sa Ibaraki Prefecture sa Mito Driving Center. No? Driving Center, License Center po pala. At yun, kasama ko po yung asawa ko dito. So, huwag nyo na siyang pansinin. So, nagsa-start yung exam po ninyo dito. Imagine niyo po yung cursor na to is kayo po yan. At saka, for example, itong white na kahon po na to is kotse. So, imagine niyo na lang kayo to. The moment na tinawag po kayo, yan na po yung moment na nag-start yung drive test niyo na. So, pag lakad nyo po dito sa likod ng kotse, mag-pretend po tayo na nasa busy highway po tayo na maraming kotse na dumadaan. Check po natin right to left or left to right, depende po yan sa inyo. Check po natin yung likod ng kotse. Pag dating po natin dito, check nyo right to left. Huwag po tayong lalakad dito na agad-agad na. Check po natin muna right to left or left to right, depende po yan sa inyo. Then dito sa harap, again, right to left, left to right. Ikutan po natin yung kotse. Okay? So, pagdating nyo sa may pintuan, wag nyo pong bubuksan agad-agad yung pintuan. Check nyo muna right to left, left to right. Then, pagbukas, okay, greet nyo yung sensei nyo, no? Para good mood siya kasi palaging bad mood yung mga instructor doon. So, pagpasok nyo, usually, sinasabihan ka na start engine. So, parang trap po yan. Kasi pag upo nyo, start engine nyo agad, down na yan. Minus points po yan. Kasi yung kailangan una nyong gawin, syempre mag-check po muna tayo ng mirror, ng upuan. Okay, so, for example, umupo na po tayo, no? Naka-greet na po. For example, yoroshiku onegaishimasu. Then, nag-adjust ako ng upuan, adjust ako ng mirror. Usually, yung sa labas ni mirror is nakaset na yan, pero i-point nyo po, gamitin nyo po yung palad nyo, para, kunyari, nag-check po tayo, pero check nyo, huwag kayo mag-kunyari na. Check nyo na lang, check, and then check, then gamitin nyo yung magic word na yosh, para malaman ng sensei nyo na chine-check nyo talaga yung sasakyan. So, again, rear mirror, outside, then do a 360 check na sa loob ng kotse. Hawakan nyo yung handbrake, yung gear, check nyo if yung gear nasa park ba, yung handbrake if nakaangat ba, then do a 360 check, yung pasahero nyo sa likod if naka-seatbelt ba, if wala, then remind nyo po na mag-seatbelt po sila. Yung instructor nyo po minsan hindi yan nag-seatbelt, no? So again, remind nyo po kasi part yan ng exam nyo, no? Then after nyo na ready na po kayo, na-check nyo na rear mirror, check. OA dapat, OA, kasi if hindi ka OA, kailangan nyo pong galawin yung balikat nyo para high yung tsansa na pumasa po kayo. No? So, after check, ask nyo yung sensei if sensei, indes ka? If pwede na po na start yung engine if hindi nyo pa na-start. No? So, pag start nyo pala ng engine, again, wag nyo po i-start ng start lang. Kasi kailangan nyo po apakan yung brake. Kasi chine-check yan. Yung sa side ng sensei, meron yung apakan. So, alam nila if tinapakan mo yan. If hindi mo tinapakan, minus points na po yun kasi part yan ng exam. Then, pag tapak mo, engine start. Pagka-start ng engine, again, check mo muna again yung 360 sa loob ng kotse. No? At saka labas. Check. Ganun ka. Gamitin mo yung magic word na yosh para alam ng sensei mo. Kasi yung sensei mo, minsan, nakayuko lang yan. Siguro, chine-check yung itsura mo sa papel. So, nakaganyan lang yan. So, check mo. Check mo yung side, sa may right side mo. Paganyan. Dito din sa left side. Paganyan. Then, gear, drive, at saka angat yung handbrake. Then, ask mo yung sensei mo na if sensei, indes ka, if pwede ka nang umarangkada, no? Then, dito, isa to sa mga una-una pa lang, alam mo na if babagsak, no? Kasi ditong side na to, wag po tayong mag-right signal light. Right signal turn. Dito, ha? Laging tandaan nyo na.
Kasi dito na area, although na merging siya, pero dapat yung signal po dito is left. Kasi if right ka, technically, iikot ka dito. Pag ganun. So, dapat left na turn signal light. Then, if makanote po kayo, dito na side, may choco na sign. Meaning po niyan is 10, maximum speed is 10, and below lang po dapat yung speed niyo. So, take note nyo if may ganitong picture po kayo, lagyan nyo dito ng 10, maximum 10, and below. At saka dito din. Dalawa po yan. So, paglabas nyo po dito, hindi pa po tayo nakalabas po pala na. So, mag-left signal na turn tayo dito. Then, wag po muna tayo lumabas agad-agad. Kailangan po natin mag-full stop. At saka when I say na full stop, apakan nyo ng full yung brake nyo dito. At saka pag stop natin dito, check nyo again, 360. Advice po yan. Rear, right, then left, right, left na mirror sa labas, at saka yung back. Purpose po niyan is sa blind spot ninyo if may nagbabike. Yan po yung pinaka-purpose niya. At saka laging tandaan na always drive konting-konting na sa left side tayo, no? Halimbawa, ito yung center ng kalsada. Ito yung kotse. Konting, left side. Wag po tayo sa center kasi minus points po yun. Then, ditong straight na area na to is sasabihan ka ng sensei mo na dapat yung speed mo is 40. Dapat yung speed mo. So, try nyo control, no? Dapat 40 lang. At saka dito is 10. So, mga dito siguro, mag-decrease na kayo ng speed. Kasi dito, 10. Huwag po tayo na dito mag-10, sa kurbada na mag-10. Dapat dito pa lang 10 na. Kasi nandito yung sign, Dito pa lang 10 na, para ready na. Dito, 10. Then, pagka nandito na po kayo, pwede po kayo mag-switch lane dito kasi merong obstacle dito. Depende po yan sa inyo. Pwede tayong mag-switch lane dito at saka pagka dating dito may pedestrian po dito. Check nyo. Ganon. Siyempre, pag change lane nyo po, huwag kalimutan na mag-check, no? Rear, right, at saka right back. Huwag nyo pong kalimutan yan. At siyempre, huwag pong sabay na right signal. Huwag nyo pong sasabihin yan. Yung instructions doon sa loob, yung sabi sa amin na dapat kailangan mag-check muna bago mag-signal light at saka after signal light. So, huwag po na sabay. Basta check nyo na lang po. Check, lagi na dan, check, signal light, at saka check again. So, may dalawang style po dito, yung katulad ng sinabi ko kanina, na pwede po tayong mag-change lane dito. Although, depende po yan sa instructor niyo kasi meron na ayaw niya na dito mag-cut tayo, mag-change lane dito. At saka gusto niya dito mismo sa harap ng obstacle. Ina-announce naman po yan sa seminar dito before tayo mag-drive test. So, makinig na lang po tayo doon. So, yung ginawa ko nung una, nag-switch lane ako dito. Yung pangalawang try ko naman dito na po ako. Okay? So, yung unang try ko kasi, kinulang ako sa kakunin, kaya na-fail po ako. Kaya laging tandaan na dapat galawin niyo yung mga balikat niyo. Okay? So, after sa pedestrian, nandito yung obstacle. Then, again, check, rear, right, at saka right back. Okay? Pag-check nyo, nandito na po tayo. Back po agad tayo dito sa outside na lane. Again, rear, left, at saka left back. Okay? Huwag po tayo lalagpas dito kasi yung obstacle nandito yan. Huwag po tayo mag-switch lane dito kasi alanganin na po yan. The moment na katabi nyo na obstacle, pwede na po kayong mag-switch lane. Again, check, rear, left back, signal, again, rear, left back. Okay? Nakakalito, pero kailangan nyo pong pamilyarin yung sarili nyo.
Ditong side na to, walang Joko na sign dito. Yung advice ko po sa inyo, yung speed nyo dito is 20 or 30. 20 na lang para safe. At saka dito, mag-switch lane po tayo dito. Ditong side na to, switch sa center. At saka dito pala, sa ganitong area na to, kailangan konting right po tayo kasi mag-turn tayo dito, no? So, laging tandaan yan. At saka pag turn mo dito again, tandaan mo na rear, right, at saka right back. So, pag turn na po natin dito, wag nyo pong hapakan pala to, yung parang marking na to. If mapakan mo yan, minus points po yan. So, dapat wag nyo yung apakan yan. At saka dito, outside lane po tayo dito. Again, magle-left turn po tayo dito. Check nyo, rear, left back, for bicycle blind spot po yan. So, same lang yung intro sa set A at saka set B, dalawang set lang po yan. Same lang po yan, ang galing dito, punta dito, dito, at saka dito. So, parang bridge po yan, tayo pa yan, ewan ko. Basta ditong area na to, bumusina kayong dalawang beses, dito may sign po dito na tumare. Huwag kayong mag-diretso lang dito, no? Stop po tayo dito ng at least 3 seconds. And then after 3 seconds, check po natin rear. Again, katulad lang nung dati dito, no? Rear, left, right, then left. At saka, proceed na po tayo dito. Dito din, rear, right. Kasi mag-turn po tayo dito, no? So, if set A ka, pagkatapos mo dito sa may bridge na to, hindi naman to bridge parang sky flyway ba? Tawag dyan? Basta parang ganyan. Pag lagpas mo dito, if set A ka, crank yung tawag dito, dyan ka didiretso. Again, check mo rear, left. OA yan nyo po dapat yan para sure if talagang gusto nyo pumasa, no? So, dapat OA tayo dito, no? Pero if set B ka naman, dito ka pa yan didiretso ka pa, iikot ka pa dito, at saka pupunta ka dito sa crank, then S, then pabalik ka naman dito. Pero if set A ka, pagka lagpas mo dito, straight ka dito, then crank ka, then S ka, then babalik po tayo dito, then proceed na po tayo dito sa out. Yan na po yung out ng set A. So, ditong banda na to, okay lang po tayo dito na dahan-dahan lang kasi yan naman po talaga yung sabi ng sensei doon. Dapat dahan-dahan lang dito if di mo kaya. At saka meron kang 3 attempt na if alanganin, pwede po tayong mag-reverse. If mag-reverse, kung sakali naman mag-reverse po tayo, no? Check po natin yung rear. At saka, ganyan po natin yung ulo natin, no? Huwag lang po tayong nakatingin sa rear mirror. Dapat yung ulo po natin nakatingin mismo sa likod. At saka after ng 3 attempts, minus points na po yun. Pero pwede pong mag-3 na reverse dito. 3 lang, hanggang 3 lang. If lagpas 3, deduction na po yan. So, dito S, madali lang po ito. Then dito. Again, dito may pedestrian, huwag po tayong hihinto dyan. Pwede po tayong dumiretso dyan. Basta nakaalalay sa brake, at saka mag-right, at saka left na check. Head check lang po tayo. Shoulder, at saka head check po tayo. Then, pag diretso dito, then again, shoulder check dito. Left side po to, no? Left side, then switch lane. Check yung rear, right, at saka right back. Dito, slow down. Dito po tayo sa outside. Huwag apakan tong pintura na to. Dito, saka dito. Switch lane, dito, at saka dito. Huwag po tayong dediretso na lalabas po dyan. Obvious naman po yan. Mag-stop po tayo dito. Check, left, right, blind spot ng bike dito. OA-han po natin yon. Shoulder check po tayo dyan. Then, huwag po natin naapakan tong pintura na to. Check po natin yan. Then, dito po tayo sa outer lane. At saka, tandaan dito may Joko na sign. Then, maximum and dapat below. Yung unang attempt ko dito kasi,
Siyempre, hindi pa ako pamilyar sa kalsada at saka sa sasakyan mismo. Mga dito na po ako nag-10, bali 11 or 12 yata yun. May detection na po ako doon. Then, dito, may pedestrian. Huwag po tayong hihinto. Again, huwag hihinto. Check lang, right, left. Then, babalik po tayo dito. Sa pinanggalingan po natin dito na. So, pag left mo dito, huwag po tayong magdadiretso. Again, check. Rear, left, at saka left back. So, tandaan po yan. Nakakalito, pero kailangan po nating tandaan yan. Then, the moment na na-park mo na, ready na, na-switch off mo na, if hindi lalabas yung sensei mo, meaning niyan, nakapasa ka na. At saka ina-announce naman yan. Pero if lalabas niyan, tatawagin ka niyan sa likod ng kotse at i-correct ka sa likod ng kotse. Okay? So, wag po tayong mawala ng pag-asa if na-fail po tayo. Kasi ako na-fail ako ng once dito. At saka 4 months yung inantay ko kasi maraming nagtitake din. No? So, yun lang yung open na schedule. At by the way, sa October, next month na, kasi September ngayon, yung written test pala nila is 1 to 50 na. At saka yung written test pala is madali lang naman. Common sense lang yan. Alam ko na kaya mo yung ipasa. At saka if Filipino ka, much better siguro na mag-take ka sa English kasi Filipino, mas nakakalito na yung Filipino. So, English po yung kunin natin if komportable po tayo sa English. At if confident ka naman sa Filipino mo, then, again, yeah, Filipino yung kunin mo. At saka, paglabas mo dito sa kotse, don't forget na mag-arigatou gozaimasu ka sa sensei. At saka, yun. Good luck paglabas mo if lalabas din yung sensei mo. Meaning nun, na-fail ka. So, yeah. So, sana nakatulong po ako sa inyo at good luck na lang po sa drive test niyo. See you on my next video. At saka, if may comment po kayo or katanungan or questions, isa lang yan. Comment na lang po kayo below at try ko pong mag-reply. So again, thanks for watching.